Nagumpisa ang eksena habang nagboluntaryo si Sean na maging pang-akit sa isang delikadong sitwasyon, iniisip na magiging mas madali kung siya ang magiging target ng kalaban. Subalit nagtataka tinanong niya si Rachel kung bakit siya nagsuot ng ganoong kasuotan. Subalit ipinahayag ni Rachel ang kanyang pag-aalala sa kaligtasan ni Sean at hindi siya papayag na mag-isa lang si Sean sa panganib. Tiniyak niya na siya ay magmamatsyag malapit lang dahil mahalaga si Sean bilang isang produkto ng Dead Mansion. Subalit nagtanong din ito kung ano talaga ang layunin ni Sean sa paggawa nito. At sumagot si Sean na ang layunin niya ay makipaglaban lang talaga kay Noel. Subalit kinuwestiyon ni Rachel si Sean, sinabing hindi na siya kontrolado ng 3 principles at wala nang makakapag-utos sa kanya. Tinanong niya kung bakit patuloy pa ring nakikipaglaban si Sean kay Noel at kung tunay nga bang iniisip niyang ang matandang babae pa rin ang kanyang ina. At sumagot si Sean ng hindi sigurado na hindi niya rin alam. Pinilit ni Rachel si Sean na huwag iwasan ang tanong. At ibinunyag ni Sean na hindi rin niya nauunawaan ang kanyang motibasyon. Sinabi niyang hindi niya matandaan ang alaala kung kailan siya iniwan o marami sa mga laban nila ni Noel. Ipinahayag din niya kung gaano kasakit ang mga karanasan, parehong sa katawan at sa isipan niya na nararamdaman niya ngayon. Iniisip naman ni Rachel na hindi matandaan ni Sean ang kanyang nakaraan, kaya't ginamit niya ang lakas niya nang hindi rin ito nauunawaan. Ipinaliwanag ni Sean na kahit hindi na siya kontrolado ng 3 principles, nahihirapan pa rin siyang kontrolin ang kanyang lakas. Subalit pinipilit ni Rachel na huwag ilagay ni Sean ang kanyang sarili sa panganib at tinatanong kung bakit niya ginagawa iyon. At inamin ni Sean na hindi siya pamilya o kaibigan ng mga tao sa paligid, ngunit kung talagang kaya niyang magdesisyon ng walang impluensya ng 3 principles, ipaglalaban niya ang kanyang pamilya at handa siyang gumamit ng dahas para protektahan sila. Lipat ang eksena ng atakihin na nga ni Jang-hyun si Sean, at nakangiting iniisip nito ang kanyang naging desisyon na maging pang-akit para sa mga kalaban, at tiyak na kapag sinunggaban nila ito, sila ang magiging may kontrol at sila na ang manghuhuli sa kanila ngayon. Samantalang habang naglalakad naman ang mga bully sa hallway, inatake ni Jang-hyun si Sean, dahilan upang sumalpok ang pintuan ng classroom sa isa sa mga bully. Subalit makikitang matagumpay ang pagharang ni Sean sa sipa ni Jang-hyun at itinulak ito patungo sa bintana, pero napanatili Jang-hyun ang balanse kaya hindi ito tuluyang nahulog. Subalit dahil maraming nakakakita, nagdesisyon si Sean na kailangan niyang ilipat ang laban sa isang lugar na walang makakakita. At muling umatake na nga si Jang-hyun, ngunit habang papalapit ang kamao niya sa mukha ni Sean, tahimik na iniiwasan ni Sean ang atake, hinawakan ang kamao ni Jang-hyun at pinihit ito at tila sa lakas ni Sean. Buong katawan ni Jang-hyun ang napaikot nito. Nagulat si Jang-hyun at naisip na ang teknik na yon ay mula sa kanyang tinatawag na angkel. Subalit agad itong sinundan ni Sean ng mabilis na sipa na nagpalipad kay Jang-hyun. Bagamat hindi masyado siya nasaktan, nagtataka pa rin si Jang-hyun tungkol sa mga nakita niya kay Sean. At pagkatapos isara ang pinto sinabi ni Sean na inasahan na niyang may atake sa kanya sa pagpasok niya sa paaralan, ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito sa unang araw pa lang. Lipat ang eksena habang inaayos ng mga estudyante ang pintuan ng classroom, nagsimula silang magbulong-bulungan. May nagsabi na parang may laban na nangyari. At agad namang lumapit ang isang propesor at tinanong kung ano ang nangyayari at bakit maraming estudyante ang nakatambay doon. Isang estudyante ang nagsabi na parang si Park Sean ay nakipaglaban, pagkatapos ay mabilis na pumasok sa banyo. Tumugol ang propesor na titingnan niya ito at pinaalis ang mga estudyante pabalik sa kanilang mga classroom. Balik ang eksena kay Jang-hyun na nakangiti at kinikilala ang pagbabago kay Sean at nagpasya na umatake ng walang pag-aatubili. Ngunit si Sean ay tumugon din ng isang suntok at pasarkastikong sinabi kay Jang-hyun na nagpipigil pa pala ito. Agad ding nahawakan ni Sean si Jang-hyun at ibinalibag ito sa lupa, at nagpapahayag ng kawalang interes kay Jang-hyun at humihingi ng impormasyon tungkol kay Noel. Samantalang tumugon naman si Jang-hyun sa pamamagitan ng isang sipa na nagpilit kay Sean na umatras, na nagtanong kung nais pa ba talaga nitong ipagpatuloy ni Jang-hyun ang laban. Sinubukan ni Sean na umatake kay Jang-hyun, ngunit madali itong nakaiwas at naglunsad ng isang direktang sipa kay Sean. Ipinahayag ni Jang-hyun na sinabi ni Noel na kailangan niyang panatilihing buhay si Sean, ngunit wala siyang pagpipilian kung patuloy si Sean na ganito. Nagmungkahi si Jang-hyun na dapat nang itigil ni Sean ang kanyang kalokohan at sumama na sa kanya upang makuha siya pabalik at matukoy rin ang kinaroroonan ng taong hinahanap din niya. Subalit agad inatake ito ni Sean na nagdulot sa kanya upang umatras. Tinanong ni Sean kung wala ba talagang balak si Jang-hyun na patayin siya at ano ang mangyayari sa iba. Tumugon si Jang-hyun ng isang ngiti at nag-isip na tila nagbago bigla na naman si Sean at parang ibang tao na. Muli, umatake si Sean kay Jang-hyun, ngunit agad itong nakapag-block. Patuloy na umatake si Sean, ngunit nakaiwas ulit si Jang-hyun at sinagot ito ng isang suntok na tumama sa mukha ni Sean. Subalit biglang may sumigaw mula sa labas, nagtatanong kung sino ang nasa loob at humihiling na buksan ang pinto. Tumigil si Jang-hyun at mumiti, sinabing mukhang masyado na silang maingay at nagtanong kung dapat na ba nilang tapusin ang laban sa araw na yon.
Ngunit tumugon si Sean, tinatanong kung saan papunta si Jang Hyun at sinabing hindi siya basta-basta papayag na makaalis ito. Muli, umatake si Sean kay Jang Hyun, ngunit madali itong nakaiwas at tinakol si Sean at mabilis na hinila palabas ng bintana. Ngumiti si Jang Hyun at nagtanong kung sa tingin ba niya ay masakit ang mahulog mula sa taas na yon. At biglang naalala ni Sean si Hyun Ho at sinabi kay Jang Hyun na sigurado siyang masakit nga talaga ang mahulog sa taas na yon. At habang bumabagsak sila, agad na ginamit ni Sean ang kahoy na hawak niya sa dingding ng gusali upang mabawasan ang epekto ng pagkakahulog. At pagkatapos na nga silang mahulog, makikita si Sean na nakatayo muli ng madali, habang si Jang Hyun ay makikitang may kahoy na nakatusok sa kanyang hita mula sa ginawa ni Sean. Subalit biglang dumating ang isang babaeng propesor at tinanong ang dalawa kung ano ang nangyari at kung ayos lang ba sila. Tumugon naman si Jang Hyun na siya ay maayos lang. Habang nag-iisip naman si Sean, nagmumura at sinabing nangyayari na naman ang naramdaman niyang unti-unting nawawalan siya ng lakas. Samantalang sinabi naman ni Jang Hyun na hindi dapat mabahala sa kanyang bagong damit dahil kaya niya itong tahiin. Subalit tumugon ang propesor na dapat niyang alalahanin ang kanyang mga sugat at humiling na manatiling tahimik na lang muna. Nagtataka naman si Jang Hyun, nag-isip siya kung hindi ba talaga tungkol sa mga damit ang sinasabi ng propesor at nagtanong kung bakit siya nag-aalala para sa kanya. Ngumiti si Jang Hyun at sinabing siya ay talagang ayos lang. Ngunit biglang ininjekta ng propesor si Jang Hyun ng isang bagay. Nagulat si Jang Hyun at tinanong kung ano yon. At tumugon ng propesor na ito ay isang uri ng sedative. Agad na nagtanong si Jang Hyun kung bakit ginawa ito ng propesor at nawalan na nga ito ng malay. At makikitang ngumiti ang propesor at sinabing matulog ito ng mahimbing at nagbigay ng pahiwatig na dahil marami siyang katanungan para kay Jang Hyun. At makikita na ang propesor ay si Rachel pala na nagpanggap upang tulungan si Sean sa kanilang misyon. Simula ang eksena habang tinalakay ng direktor ang paglaganap ng mga inabandunang mga bata sa buong mundo na nagsasabing ginagamit ang mga ito bilang materyales upang lumikha ng mga makapangyarihang armas, at binanggit na ang mga materyales ay nasa lahat ng dako. At ang mga bata ay inaampon ng mga magulang na nangangailangan sa kanila sa mataas na presyo na tinatawag na Good Child Project ng Dead Mansion. Gayunpaman, hindi lamang sila ang may ganitong ideya, may iba pang nag-isip na kunin ang mga inabandunang bata at gawing mga walang emosyon na halimaw. At makikitang tinatanong na nga ni Rachel kung ito ba ay katulad ng Korean Dead Mansion, at kinilala ni Sean na si Jang Hyun ay isa sa mga batang iyon. Sinabi ni Rachel kay Sean na siya na ang bahala sa mga kaganapan ng insidente at maaari na siyang bumalik dahil ang interogasyon ang kanyang espesyalidad. Subalit naguguluhan si Sean kung saan siya babalik. Agad pinilit ni Rachel si Sean na siya ang may gusto na bumalik sa paaralan, at nagpasya si Sean na sumunod, ngunit humiling na huwag masyadong gawing mahirap ang pagtrato kay Jang Hyun. At isinara na nga ni Rachel ang pinto, at sa susunod na eksena, makikita si Jang Hyun na nananaginip ng kanyang pagkabata habang may isang tao na naggugupit ng kanyang buhok, na sinasabing manatiling tahimik upang hindi magkaroon ng pagkakamali sa paggupit nito. Tinanong ni Jang Hyun kung maaari ba siyang magkaroon ng parehong hairstyle ng naggugupit, na sinasabi niyang cool kasi ito. At sinabi ng taong naggugupit ng buhok kay Jang Hyun na mukhang may talento siya sa estilo at maaaring kumita ng karagdagang 2 milyong sa susunod na siya ay maampon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya pwedeng magkaroon ng hairstyle na yon. Agad tinanong ni Jang Hyun kung bakit hindi siya pwedeng magkaroon ng cool na hairstyle, at ipinaliwanag ng tao na kailangan niyang maging tapat sa kanyang pagkatao. Dapat siyang maging gwapo at malakas, at higit sa lahat, dapat siyang maging nag-iisa lamang, dahil ang pagkakaroon ng pamilya ay magpapahina sa kanya. Nagbago ang eksena sa kasalukuyan kung saan nagising si Jang Hyun. At agad na binati siya ni Rachel ng may ngiti at nag-isip si Jang Hyun habang tinitingnan ang kanyang ginamot na sugat kung siya ba ang nag-alaga sa kanya. Ipinaliwanag ni Rachel na nagbigay lamang siya ng simpleng first aid at ang shorts na suot ni Jang Hyun ay kay Sean. Nagulat si Jang Hyun at nagtanong kung bakit siya nagabala pa ng ganoon para sa kanya, lalo na't magkaaway sila. Subalit sinabi ni Rachel na walang dahilan para sa magaspang na pagtrato at hindi kinakailangan na maging magkaaway sila kung siya ay makikipagtulungan naman. Subalit sa kanyang isipan, iniisip ni Rachel na kahit sinabi niya kay Sean na siya ang mag-interrogate, mas epektibo ang ganitong paraan para sa mga bata tulad ni Jang Hyun na hindi pa nakakaranas ng pagmamahal. At tinanong na nga ni Rachel si Jang Hyun kung maaari siyang sumagot sa ilang mga tanong, habang makikita naman na may bagong karakter na nagmamasid sa kanila mula sa malayo gamit ang scope. Ang karakter ay nagkomento na hindi tama na si Jang Hyun bilang isang bata, ay nagbubukas ng kanyang mga mata sa kababaihan at nag-aalala na baka magkaproblema siya kay Nol. Napansin din niya na maganda si Rachel kahit na may itim na buhok at nagpa siya na gusto niyang mas malapitan siyang makita. At sa susunod na eksena, habang kumakain si Jang Hyun, sinabi niyang hindi siya makakapagsalita kahit gaano pa kabait si Rachel sa kanya. Sumagot si Rachel na ayos lang iyon dahil nasa panig siya ni Nol.
Subalit tumanggi si Jang Hyun na siya ay nasa panig ng sinuman, ngunit tinanong siya ni Rachel kung paano siya nakipaglaban kay Seon kung hindi siya nasa panig ni Nol. Ipinaliwanag ni Jang Hyun na siya ay nagpapahiram lamang ng kanyang lakas kay Nol dahil mayroon din siyang sariling mga layunin at ito ay isang kooperatibong relasyon lamang. Naniniwala siya na makakatulong ang impormasyon ni Nol upang mahanap ang isang tao na mahalaga sa kanya. At tinanong ni Rachel kung totoo bang may impormasyon si Nol dahil sa tingin niya ay mga bata lamang sila at nag-aalala na baka siya ay naloko nito. Subalit tumugon si Jang Hyun na ang impormasyon ni Nol ay totoo at mayroon siyang mga mata at tainga sa lahat ng dako. Nabanggit niya na kahit siya na tumakas mula sa Real Carpenter ay natagpuan ni Nol. Subalit agad nagtanong si Rachel tungkol sa Real Carpenter at kung bakit siya tumakas. Samantalang sa kanyang pag-iisip, napansin ni Rachel na ang mga bata ay madalas na emosyonal kapag may hindi sila pagkakaintindihan. At ikinuwento na nga ni Jang Hyun na maraming kakaibang bagay ang itinuro sa kanya ng Real Carpenter at kung gaano kahirap ang kanyang karanasan. Tumakas siya matapos ang ilang buwan ng pagsasanay, ngunit may isang tao na may salamin na patuloy na humabol sa kanya. Dahil dito, namuhay siya sa kalye hanggang sa dumating si Nol. Agad naman inalok ni Rachel si Jang Hyun ng inumin at sinabi na maaari siyang maglaan ng oras sa pagsasalita at uminom muna. Tinanong niya kung bakit naghanap si Nol sa kanya. At sa kanyang isipan, napansin ni Rachel na hindi pinapansin ng mga bata ang kanilang sinasabi basta't nagpapakita ka lang ng interes. Ikinuwento na nga muli ni Jang Hyun na sinabi ni Nol na mayroon siyang layunin at humiling ng tulong mula sa kanya upang palayain ang lahat ng mabubuting bata na ibinenta ng Dead Mansion at gawing pamilya ang lahat. Ngunit biglang may bagong karakter na lumitaw sa likod ni Rachel at Jang Hyun na nagkomento na hindi dapat sabihin ni Jang Hyun ang mga bagay na yon at sinabi nitong mukhang nahulog siya sa beauty trap, na bigla naman nagdulot kay Rachel na umatras sa gulat. Nagpakilala ang bagong karakter bilang Miguel at sinabi kay Rachel na ito ang kanilang unang pagkikita. Samantalang agad niyang sinabihan si Jang Hyun na huwag mag-alala dahil nasa panig siya nito at ipinadala siya ni Nol upang dalhin si Jang Hyun pabalik. Habang makikitang nagulat si Rachel at tinanong muli kung si Miguel nga ba ang pangalan niya. Nagulat si Miguel nang malaman na kilala siya ni Rachel at sinabi niyang isang karangalan ito. Sa kanyang pag-iisip, naalala ni Rachel ang kasabihan ng mga Spanish mercenaries na kapag may matador na may dalang pulang kapote, huwag nang subukang sumugod pa dito dahil palaging mabilis lang itong susulpot sa likod mo at ito ay kilala bilang si Antonio Miguel bilang The Black Matador. Tinanong ni Rachel kung bakit nagtatrabaho si Miguel kasama si Nol. At tumugon si Miguel na ayaw niya ng palayaw na iyon at ipinaliwanag na mahal niya ang mga hayop at labag na sa batas ang bullfighting, kaya't hindi na siya papatay ng toro. Sa halip, sinabi niyang mga tao na ang kanyang mga pinapatay, at bigla na nga itong lumitaw sa likod ni Rachel, ngunit mabilis din itong nakaiwas sa atake ni Miguel subalit nadaplisan din. Nakangiti si Miguel at sinabi kay Rachel na matagal na niyang hindi nakita ang ganitong klase ng pag-iwas sa atake niya. Tinanong niya ang sarili kung ano ang dapat niyang gawin, subalit sobra siyang na-excite sa nangyayari. At bigla namang humarang si Jang Hyun at pinipigilan ito. Subalit na pabuntong hininga, sinabi ni Miguel na nahulog na nga sa beauty trap si Jang Hyun at hindi dapat mag-alala dahil gwapo rin naman siya at makakahanap din kaagad ng mga babae. Ngunit bago pa man makapagsalita pa, sinaksak na ni Miguel si Jang Hyun. Agad na sinabi ni Miguel na inutusan siya ni Nol na patayin si Jang Hyun kung may kahit anong palatandaan ng pagtataksil dito at agad ding nagpaalam dito. Subalit biglang lumitaw si Rachel sa likod at itinutok nito ang baril kay Miguel mula sa likod, ngunit mabilis na nakaiwas si Miguel at nagawa pa nitong atakihin ang baril mula kay Rachel. Patuloy pang umatake si Miguel habang sinasabing muntik na siya doon. Subalit nagawa ni Rachel na umiwas mulit sa atake ni Miguel at naglabas pa muli ng baril, ngunit nang subukan niyang barilin si Miguel, nagtagumpay itong patuloy na umiwas. Habang pinuri niya si Rachel sa kagalingan nito sa pakikipaglaban. Sa huli, nang makita ni Rachel na wala ng bala ang kanyang baril, inatake na nga siya ni Miguel ng tuluyan. At makikitang umiti si Miguel at nagtanong kung dapat na ba nilang tapusin ang laban. Samantalang habang si Jang Hyun ay walang malay at nananaginip, may isang hindi kilalang lalaki na nagsabi na kailangan ni Jang Hyun ang isang bagay, ngunit hindi ito matuturo sa kanya. Ipinaliwanag ng hindi kilalang lalaki na ito ay isang teknik na tanging ang tunay na carpenter lamang ang makakapagturo nito. Sinabi din nitong kung makikita ni Jang Hyun ang taong iyon sa hinaharap, maaaring matutunan niya ang teknik. At nagbago na nga ang eksena at nakita si Jang Hyun na nakatayo muli. Samantalang nagtataka naman si Miguel kung nasaan na si Jang Hyun. At bigla na ngang lumitaw si Jang Hyun sa likod ni Miguel at matagumpay na inatake ito. Sa kanyang isipan, naalala ni Jang Hyun ang sinabi ng hindi kilalang lalaki tungkol sa kakayahang binabanggit nito at ito ay ang tinawag na animal instinct. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.